Ang Rook, Knight, Bishop, Queen, King at ang 64 na espasyo sa chessboard. Lahat sila ang nagpasya sa kapalaran ng hindi mabilang na mga inosenteng mamamayan ng Russia. Sino ang napiling biktima? Gaano kagulo ang isip ng salarin para magawa ang ganitong kalupitan ng walang anumang awa? Ito ang Bitsa Park, isang natural na parke na matatagpuan sa timog kanluran ng kabiserang Moscow, Russia. Mula nang itatag ito, palagi itong kinagigiliwan ng marami dahil sa kapayapaan at kaluwagan nito na may lunti ang kapaligiran malapit sa sentro ng lungsod. Hindi lang mga turista, kundi pati na rin ang maraming residente sa lugar ay mahilig maglakad-lakad araw-araw, magkita-kita at mag-usap. Mayroon ding mga matatanda na madalas magtipon upang maglaro ng chess sa gitna ng abalang buhay ng karamihan. Para sa kanila, ito ay isang perpektong lugar para mag-relax. Ngunit ang mapayapang seng ito ay unti-unting winakasan ng isang trahedya noong 2001 nang maraming residente na nakatira malapit sa Bitsa Park ay bigla na lang nawala. Ang karaniwang katangian nila ay karamihan sa kanila ay mga lalaking nasa katanghaliang gulang o retirado na. Sa loob ng sumunod na taon, umabot sa 30 ang bilang ng mga nawawala. Ang ilan sa kanila ay magkakamag-anak, ang iba ay magkakaibigan o minsan ay magkakapitbahay na nakatira sa magkakatabing apartment. Ang nakapagtataka, sa gitna ng mga biglaang pagkawala na ito, walang kahit anong bakas na natagpuan. Walang magawa ang mga pulis kundi maghanap at mag-imbestiga sa kawalan ng pag-asa araw-araw. Ang dating luntiang kapaligiran ng Bitsa Park ay naging madilim at malungkot. Hanggang sa taong 2005, 5 taon matapos ang unang pagkawala, isa na namang malaking pagbabago ang dumating sa buhay ng mga tao roon. Noong Oktubre 15, 2005, sa isang liblib na bahagi ng Bitsa Park, natagpuan ang bangkay ng isang 33 anyos na lalaki sa isang kahindik-hindik na kalagayan. Habang ang mga pulis na kararating lang ay labis na nag-aalala dahil walang mahanap na anumang lead, isa pang bangkay ang natuklasan na lalong nagpahirap sa investigasyon. Noong Nobyembre 2005, ang 63 anyos na dating pulis na si Nikolai Zakharchenko ay natagpuang patay sa Bitsa Park din. Dahil sa detalyeng ito, sinimulan ng mga pulis ang investigasyon sa teoryang iisa lang ang salarin sa dalawang kaso. Sa kabila ng maigting na investigasyon, nanatili itong walang pag-asa dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang mga taga-Moscow ay nagsimulang makarinig ng mga nakakagulat na balita araw-araw. Sa huling bahagi ng Disyembre 2005, habang papalapit ang Pasko, 7 bangkay pa ang natagpuan sa Bitsa Park. Nang matagpuan, lahat sila ay nasa parehong kondisyon tulad ng 2 naunang kaso. Malinaw na ito ay isang serye ng pagpatay. Sa gitna ng nakakakilabot na kapaligirang ito, wala nang sinuman ang nangahas na pumunta sa Bitsa Park kahit pa sa umaga. Sa ganitong sitwasyon, kahit kakaunti ang impormasyong nakalap ng mga pulis tungkol sa salarin, sinubukan pa rin nilang gumawa ng listahan at magpaskil ng mga babala sa ilang pampublikong lugar. Ngunit sa hindi malamang dahilan, patuloy pa ring tumaas ang bilang ng mga biktima. Ito ay naging usap-usapan sa lahat ng dako na nagdulot ng matinding takot sa mga tao. Tinawag nila ang salarin na ang misteryosong halimaw na nag-aabang ng mga tao sa gabi. Sa ganitong kalagayan, ang lahat ng investigasyon ay nanatiling walang resulta. Lumipas pa ang 6 na buwan hanggang noong Hunyo 13, 2006. Si Marina Moskalyova, isang 36 anyos na babae na empleyado sa isang supermarket sa Moscow, ay nagpunta sa Bitsa Park kasama ang kanyang katrabaho pagkatapos ng trabaho. Ang dahilan ay sinabi ng katrabaho ni Marina na ang kanyang aso ay namatay kamakailan at inilibing sa parke. Ngayon daw ang death anniversary nito, kaya gusto niyang samahan siya ni Marina upang bisitahin ito. Naawa si Marina at sa huli ay nagpasya siyang gawin ito para sa kanyang katrabaho.
Kahit pumayag siyang sumama, sa loob-loob niya ay takot na takot pa rin si Marina na pumunta sa parke na may masamang reputasyon. Kaya bago umalis, nag-iwan siya ng isang maliit na papel na may pangalan at numero ng telepono ng kanyang katrabaho para sa kanyang anak, para sa anumang hindi inaasahang mangyari. Nang gabing iyon, naghintay nang matagal ang anak ni Marina ngunit hindi bumalik ang kanyang ina. Nag-alala siya at tinawagan ang numero na iniwan ng kanyang ina, ngunit sumagot ang katrabaho na hindi na niya nakita ang ina ng bata mula pa noong matapos ang kanilang trabaho. Agad na ipinaalam ng anak sa kanyang ama ang pagkawala ng kanyang ina. Kaagad na nag-report sa pulisya. Sa simula, hindi pinaghihinalaan ng mga pulis ang katrabaho ni Marina dahil napakarami ng kakaibang pagkawala na nangyari sa lugar. Kaya, ayon sa kanilang nakagawian, sinuri nila ang mga posibleng ebidensya sa pag-asang mahanap si Marina sa lalong madaling panahon. Ngunit bago pa man mahanap ng pulisya si Marina, kinabukasan ng kanyang pagkawala noong Hunyo 14, 2006, biglang natagpuan ang bangkay ni Marina sa Bitsa Park. Sa kanyang ulo, mayroon ding mga bakas ng malakas na pagpalo ng bote ng vodka katulad ng mga naunang kaso. Muli na naman bang nakatakas ang salarin sa kamay ng batas? Gayunpaman, sa pagkakataong ito, medyo iba. Hindi inaasahan ng salarin na sa crime scene, may isang mahalagang ebidensya na natagpuan para mahuli siya. Sa bulsa ng biktima, partikular sa bulsa ng damit ni Marina, natagpuan ng mga pulis ang isang ginamit na tiket sa subway. Ito ay tiket mula sa istasyon ng subway na malapit mismo sa Bitsa Park. Agad na sinuri ng mga pulis ang CCTV footage ng istasyon ng subway noong hapon bago i-report na nawawala si Marina. Nakita siyang naglalakad sa platform kasama ang isang katrabahong nagngangalang Alexander Yevgenyevich Pichushkin. Agad na inaresto ng pulisya ang suspek at nagsagawa ng pagsusuri upang ikumpara ang mga fingerprint na natagpuan sa crime scene. Ang resulta, tumugma ito sa fingerprint ni Alexander. Dahil dito, wala nang masabi si Alexander para tumanggi. Sa halip na matakot, masaya pa niyang inamin ang kanyang mga krimen. Nang makakuha ng sapat na testimonya, humingi ng warrant ang mga pulis at hinalughog ang apartment kung saan nakatira si Alexander. Dito, natuklasan nila ang isang chessboard na may 64 na espasyo kung saan 61 dito ay puno ng mga numero. Dahil hindi nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, dinala ito ng mga pulis para tanungin si Alexander. Kakaiba, sa puntong ito, tila hinihintay lang ito ni Alexander. Itinuro niya sa mga investigador kung saan niya itinago ang isang tala-arawan na tinawag niyang pinakamahalagang pag-aari niya at ibinunyag ang isang nakakagulat na katotohanan. Sa kabuang 64 na espasyo ng chessboard, 8 pahalang at 8 patayo. Sa bawat pagpatay ko, minamarkahan ko ang isang espasyo. Ang layunin ko ay punuin ang buong board na ito. Si Alexander Yevgenyevich Pichushkin ay isinilang noong 1974 sa Mytishchi, Moscow Oblast, Russia. Mula pagkabata, ang halimaw ng Bitsa Park ay lumaki ng walang ama, kaya madalas siyang tawaging anak sa labas. Noong nasa elementarya siya, isang aksidente ang nangyari habang naglalaro si Alexander sa duyan at nahulog siya. Pagkatapos ng aksidenteng iyon, nagsimulang magpakita ng mas marahas na pag-uugali si Alexander kumpara sa dati. Ang kanyang mukha ay palaging nagpapakita ng galit at pagiging palaaway. Nagpasya ang kanyang ina na ilipat siya mula sa isang regular na paaralan patungo sa isang paaralan para sa mga batang may kapansanan. Bago siya lumipat, binigyan pa siya ng mga kaklase niya ng bagong pang-asar, retarded o bobo. Ang panunuksong ito ay lalong nagpagalit at nagpatindi ng kanyang puot sa mundo. Nang siya ay maging teenager, natuklasan ng kanyang lolo na ang kanyang apo ay isang matalinong bata at magaling maglaro ng chess.
Ayaw niyang masayang ang isang talento, kaya't dinala niya si Alex sa kanyang bahay upang alagaan. Araw-araw, sabay silang nag-aaral at naglalaro ng chess. Ang mga marka ni Alexander sa paaralan ay lalong gumanda. Ang kanyang pambihirang talento sa chess ay naipakita rin sa mga pampublikong kompetisyon sa Bitsa Park. Ang masayang panahon na kasama ang kanyang lolo ay malaki ang naitulong sa paghilom ng pisikal at emosyonal na sugat ni Alexander. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Dahil sa katandaan, biglang pumanaw ang lolo ni Alexander sa isang madilim na araw. Ang pagkawala ng kanyang lolo ay isang malaking dagok kay Alexander. Kasabay pa ng hindi normal na pag-iisip dahil sa malubhang aksidente at ang puot sa mundo mula pagkabata, si Alexander ay naging baliw. Ang kabaliwan na iyon ay umabot sa sukdulan nang ang kanyang alagang aso ay bigla ring namatay sa isang aksidente. Sa kahilingan ng kanyang ina, bumalik si Alexander upang manirahan kasama niya para mag-aral sa kolehiyo. Dito, patuloy niyang ipinakita ang kanyang talento sa chess sa malalaki at maliliit na kompetisyon at nakapagtapos siya tulad ng ibang tao. Akala ng lahat noon ay unti-unti nang bumubuti si Alexander pagkatapos ng mga trahedya, ngunit ang katotohanan ay hindi. Pagkatapos makapagtapos, naging tamad si Alexander. Hindi niya pinili ang trabaho na naayon sa kanyang pinag-aralan. Sa halip ay pinili niyang maging isang stockman sa isang supermarket. Sa mata ng kanyang mga katrabaho, siya ay isang kakaibang tao, ngunit hindi naman masama. At sa mga sumunod na araw, madalas makita ang empleyadong si Alexander na nagdadala ng vodka sa ilalim ng mga puno sa Bitsa Park, umiinom habang naglalaro ng chess. Ngunit bakit ang isang taong pumili ng normal na buhay, umiinom at naglalaro ng chess araw-araw ay naging isang serial killer? Upang sagutin ang tanong na ito, muling hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Alexander at natuklasan, bukod sa chessboard ng kamatayan, mga clippings mula sa dyaryo tungkol sa serial killer na si Andrei Chikatilo, ang idolo ni Alexander, at ang martilyo, isang mahalagang ebidensya upang mapatunayan ang kanyang kasalanan. May isa pang kakaibang bagay na natuklasan ang mga pulis, napakaraming videotape. Isa sa mga ito ay nagpapakita kay Alexander na buhat-buhat ang isang bata ng patiwarik. Ito ay isang malinaw na pagtingin sa mga krimen ni Alexander mula pa sa simula. Kinuha niya ang video na ito ng pananakot at pinanood ito ng paulit-ulit na nag-aalaga sa kanyang pangarap na pumatay. Bukod sa paghahalughog sa bahay ni Alexander, pinilit siya ng mga pulis na dalhin sila sa crime scene sa Bitsa Park kung saan nabuo ang kanyang mga krimen. Pagdating doon, mayabang niyang ipinakita ang kanyang matalas na memorya kung paano isinagawa ang mga pagpatay. Partikular na inamin ni Alexander na pagkatapos ng mga video na sa tingin niya ay interesante na kinunan niya kasama ang mga bata isang araw noong 1992, habang ang buong Russia ay nayayanig sa balita tungkol sa serial killer na si Andrei Chikatilo na umaming pumatay ng 56 na tao, naramdaman ni Alexander ang udyok na magplano ng pagpatay. Itinuring niyang idolo si Andrei Chikatilo. Pagkatapos, ang kanyang layunin ay itinakda na may kaugnayan sa kanyang likas na talento. Ang planong pumatay ng 64 na tao na tumutugma sa 64 na espasyo sa chessboard. Ang unang kaso ay nagsimula noong Hulyo 1992, noong 1,000 taong gulang pa lamang siya. Pinatay ni Alexander ang kanyang kaibigan dahil lamang sa nakikipag-date ito sa babaeng lihim niyang minamahal. Ang hindi inaasahan ay hindi natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Mikhail at nakatakas si Alexander sa kasalanan. Matapos mawala ang biktimang si Mikhail, naglunsad ng investigasyon ang pulisya ng Moscow. Ang testimonya ng isang saksi ay nagsabi sa pulisya na huling nakita si Mikhail kasama si Alexander.
Kaya 3 araw matapos ang insidente, inaresto si Alexander at dinala sa istasyon ng pulisya ng Moscow para sa interogasyon. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga ginawa noong araw na nawala ang biktima, kinumpirma ni Alexander na nakipagkita siya sa biktima, ngunit iginiit na umalis din siya agad pagkatapos ng kanilang pagkikita. Bukod pa rito, sinabi niyang ligtas pa ang kaibigan niya nang magpaalam sila. Ang mahalaga, noong panahong iyon, walang ebidensya na nag-uugnay kay Alexander sa pagkawala. Sa huli, pinalaya siya at inalis sa listahan ng mga suspek. Ipinagpatuloy niya ang kanyang plano na pumatay. Gayunpaman, dahil sa banta sa seguridad, nagsimulang magpatrolya ng mas mahigpit ang mga pulis sa lugar. Nagpasya si Alexander na huwag sumugal at maghintay ng tamang panahon. Sa buong panahong iyon, hanggang 1996, tumigil siya sa pagpatay. Ngunit mula noong 1996, nang maglabas ang Russia ng isang moratorium sa parusang kamatayan, hindi sinasadyang nabigyan ito ng pagkakataon na buhayin ang hilig ni Alexander sa pagpatay. Ang pangalawang kaso ay noong Mayo 17, 2001. Nasa Bitsa Park si Alexander para makipaglaro ng chess sa isang 52 anyos na lalaking nagngangalang Yevgeny Pronin. Pagkatapos ng laro, inanyayahan ni Alexander si Pronin na maglakad-lakad sa dahilan na death anniversary iyon ng aso na dati niyang alaga. Nang mamatay si Pronin, inihagis ni Alexander ang bangkay nito sa isang malapit na balon. Sa sumunod na 5 taon, partikular mula Mayo 2001 hanggang Setyembre 2005, pinaslang ni Alexander ang 38 na biktima kung saan 3 ang masuwerteng nakaligtas ng matagpuan sa tamang oras. Sa mga kasong iyon, nilalapitan ni Alexander ang kanyang mga biktima sa Bitsa Park. Karamihan sa kanila ay mga taong walang tirahan at inaalok sila ng isang baso ng vodka. Pagkatapos ay pinapatay sila gamit ang isang sandata, karaniwan ay isang martilyo o bote ng vodka. Mula Oktubre 2005 hanggang sa kanyang huling pagpatay noong 2006, nagbago ang modus operandi ni Alex. Pinapatay niya ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpalo ng martilyo sa kanilang ulo, pagkatapos ay isinisingit ang isang bote ng vodka sa bukas na sugat sa kanilang ulo. Bukod dito, isang katangian din niya ay palagi siyang umaatake mula sa likod upang sorpresahin ang biktima at maiwasan na matalsikan ng dugo ang kanyang damit. 10 sa mga biktima ay mga residente sa parehong lugar kung saan siya nakatira. At sa huli, noong Hunyo 266, pinatay ni Alexander ang kanyang katrabaho, si Marina. Sa loob ng 6 na taon mula 2001 hanggang 2006, may kabuuang 51 na pagpatay o tangkang pagpatay ang isinagawa. Sa mga ito, humigit kumulang 20 na biktima ang dating mga kalaban ni Alexander sa chess. Gayunpaman, nang marinig ang bilang na 50 punt, hindi siya sumang-ayon. Inamin ni Alexander na ang tunay na bilang ng mga biktima sa kanyang mga kamay ay umabot sa 60 na tao. 60 na buhay ang nawala sa loob ng 6 na taon. Ibig sabihin ay 60 na buhay ang nawala sa loob ng 72 na buwan, na nangangahulugang halos 1 beses kada buwan siyang pumapatay. Ang isang medyo mahirap maintindihan na punto ay kung sa karamihan ng mga unang kaso, ginamit lamang ni Alexander ang paraan ng pagtatapon sa balon o sa imburnal upang hindi matagpuan ng bangkay at mabilis na mailista bilang mga kaso ng pagkawala. Bakit pagkatapos? Simula Setyembre 2005, unti-unting nagbago ang kanyang mga pamamaraan. Pinapatay niya ang mga biktima sa parke at iniiwan sa isang liblib na lugar. Kaya sa interogasyon, tinanong siya ng pulisya, "Bakit hindi mo sinubukang itago ang mga bangkay?" Ngunit nakakagulat, sa puntong ito, kalmadong sumagot si Alexander, "Gusto kong malaman ng lahat na ako ang pumatay sa kanila." Tulad ng sinabi niya, nang matagpuan ang mga bangkay ng mga biktima,
at lahat ng balita sa Rusya ay nag-ulat tungkol sa kanyang mga pagpatay. Labis na nasiyahan si Alexander. At higit sa lahat, palagi niyang sinasabi, kaunti na lang, mapupuno na ang 64 na espasyo sa chessboard. Marahil ay pinangarap ni Alexander na mahuli siya at maging pinakadakilang mamamatay tao sa Russia, ngunit hindi niya inaasahan na ang pangarap na punuin ang madugong chessboard ay hihinto ng imbestigahan ng mga pulis ang pagkawala ni Marina. Ngunit anuman, ang bilang na 50 lang na biktima ay napakalaki pa rin. Ang publiko ay talagang nag-aalala at nagtatanong, ano ba ang ginawa ng mga pulis sa mga taong iyon nang napakaraming pagpatay ang nangyari? Sa katunayan, hanggang sa mahuli si Alexander, isang nakakagulat na impormasyon ang isiniwalat sa publiko. Mayroon ng pagkakataon na pigilan ang serial killer na ito. Ito ay noong 3 sa mga biktima ay masuwerteng nakaligtas sa kamay ni Alexander. Ang unang biktima ay hindi maalala kung ano ang nangyari dahil sa malubhang pinsala sa ulo. Ang pangalawa ay isang batang kalye na dahil sa sobrang takot ay hindi rin maalala. Ngunit ang pangatlo, si Maria Viricheva, na noon ay 19 taong gulang, ay itinulak ni Alexander sa isang 8 metrong lalim na balon, ngunit nakaligtas at nag-report sa pulisya. Gayunpaman, siya ay isang ilegal na imigrante at pinilit ng pulisya si Maria na pumirma sa isang ulat na nagsasabing hindi siya nag-ingat kaya nahulog sa balon. Kapag pumayag lang siya, magbubulag-bulagan sila sa kanyang ilegal na imigrasyon. Sa kabila ng kontrobersya, matapos na baliwalain ang kanyang testimonya noong taong iyon, si Alexander ay kailangang humarap sa korte para sa kanyang mga kahindik-hindik na krimen. Noong 2006, humarap si Alexander sa korte. Dahil malawakang ibinalita sa buong Russia, maraming tao ang dumagsa sa korte upang makita ang mukha ng salarin. At dahil sa mahigit 50 na biktima, natural lang na maraming miyembro ng pamilya ang dumating sa korte na nagpahayag ng kanilang matinding galit sa chessboard killer. Sa huli, ipinagpatuloy ng hukom ang paglilitis sa pamamagitan ng pagkulong kay Alexander sa isang glass box para protektahan ang kanyang kaligtasan. Ang mga pagpatay na ikinaso kay Alexander ay inabot ng mahigit 1 oras para lang ilista. Nang tanungin ng hukom kung inaamin ba ng akusado ang 51 na pagpatay, galit na sinabi ni Alexander, "Hindi! Sigurado ako na 51 na tao ang pinatay ko." Para sa lalaking ito, ang bilang ng mga pagpatay ay kanyang medalya. Dahil sa bilang na ito, nalampasan ni Alexander ang mga kilalang serial killer sa mundo tulad nina Jeffrey Dahmer at Ted Bundy. Tinawag siya ng media na The Chessboard Killer, The Bitsa Park Maniac, at ang magandang Bitsa Park ay nabahiran ng kalungkutan at naging parke ng demonyo. Pagkatapos, isang independenteng TV channel na NTV ang nag-broadcast ng live na interogasyon kay Alexander. Nang tanungin siya ng investigador kung bakit siya pumatay sa harap ng kamera, walang hiyang sumagot si Alexander. "Unawain ninyo ako. Para sa akin, ang hindi pagpatay ay parang hindi pagkain ng tanghalian para sa inyo. Isa itong pangangailangan. Naiintindihan niyo ba? Nararamdaman ko na ako ang ama ng mga taong ito, kaya binuksan ko para sa kanila ang pinto patungo sa ibang mundo. Dinala ko sila sa isang bagong buhay. Ang krimeng ito ay nagbigay sa kanya ng matinding kasiyahan." Ang walang pusong mga salita ni Alexander ay isinahimpapawid sa telebisyon na nagdulot ng galit sa lahat dahil sa kanyang kawalan ng pakialam at pagsisisi. Dahil sa mga pahayag na iyon ni Alexander, lumitaw ang tanong kung may sakit ba sa isip si Alexander. Isang psychologist na nanood ng kanyang pahayag sa telebisyon ang nagsabi na siya ay ganap na nasa tamang pag-iisip, malinaw magsalita. Ito ay nagpapakita na ang kanyang mga sinabi ay malamang na totoo. Ang mga serial killer ay handang gumawa ng krimen kapag may pagkakataon sila. Ang kinatawan ng Serbsky Institute of Psychology ay may parehong opinyon.
Si Alexander ay walang anumang sintomas ng sakit sa isip, kaya't inirerekomenda namin na ikulong siya sa bilangguan at hindi sa isang psychiatric hospital para sa paggamot. Noong 27, dahil inalis pa rin ng Russia ang parusang kamatayan, matapos hatulan ng korte si Alexander sa 51 na pagpatay, siya ay sinentensiyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Hindi nakakagulat na pagkatapos ng hatol, ang mga balita tungkol kay Alexander ay patuloy na pinag-usapan ng publiko dahil sa napakaraming krimen na ginawa niya sa kanyang chessboard. Gayunpaman, isang bagay na ikinagulat at ikinagalit ng marami ay mula sa paglilitis na iyon, may mga babaeng lumitaw na nagpakilalang mga tagahanga ni Alexander at ang 27 anyos na babaeng ito mula sa Siberia na nagngangalang Natalia ay isa sa kanila. Sinabi ni Natalia na magiging asawa siya ni Alexander at kukunin ang kanyang apelido. Sa braso pa ni Natalia ay mayroong tattoo na sumisimbolo sa pag-iral ni Alexander. Hindi pa doon natapos, patuloy siyang nagpadala ng mga liham ng pag-ibig kay Alexander sa kulungan. At ang mas nakakatawa pa, nag-date sina Alexander at Natalia sa bilangguan sa loob ng 7 taon hanggang sa noong 2016. Nagkita sina Natalia at Alexander at ikinasal na parang mga masayang mag-asawa sa labas. Sa pagkakataong ito, hindi lamang kay Alexander bumuhos ang mga kritisismo, kundi pati na rin kay Natalia. Ngunit si Alexander ay kalmado lang. Kahit na direktang kinapanayam ng media, ang ugali ni Natalia ay napakakumpiyansa na nagpapahayag ng pag-asa na magkakaroon sila ng anak ni Alexander sa hinaharap. At si Alexander, ang taong nagdulot ng lahat ng trahedya sa loob ng 15 taon, nang tanungin ay walang hiyang sinabi, "Kung hindi ako nahuli, hindi ako titigil. Kailanman, babalik ako sa Bitsa Park. Hinahanap-hanap na ng kamay ko ang martilyo ko."